Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Mark Heffron kontra Christian Imbili. Paglalabanan po nila ang WBC Continental America Super Middleweight title. Fight schedule Mayo 5, 2024 nagaganapin po sa Center Jervis Auto, Shawinigan, Canada. So ibig sabihin bukas na po ito ating masasaksihan dito sa ating bansa. Pitsa 26 sa buwan ng Mayo, araw po ito ng Linggo. At sa bakbakan na ito, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, malaki po ang posibilidad na makakakuha kayo ng idea kung sino papaboran nyo sa panalo dito po sa naturang bakbakan dahil detalyado na inyong malalaman kung saan naging liyamado, saan naging dihado ang magkabilang panig. Opo. So, may posibilidad na sang-ayon kayo sa aking prediction at may posibilidad din na hindi. Dahil doon mga lods, dahil transparent po ang ating talakayan. Oo, lalo na sa comparison. At dahil sa magkaroon niya po tayo ng comparison, marapat lamang natin munang alamin ang konti mga background dito sa magkabilang panig. Mula sa kanilang physical na appearance, experiensya o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Dahil yan po ang ating gagamiting referensya, doon naman sa ating gagawing comparison. Pero bago natin yung simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana suportahan po nyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa, na sumuporta at sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ang nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po nung sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman, hindi na natin patagalin pa. Alamin na natin ang mga background dito sa magkabilang panig. At unahin natin na sa panig nitong si Christian Imbili ng Pransya. Bilang isang professional boxer, itong si Imbili po ay may impresibong kartada. 26 wins with 22 wins coming by way of knockout undefeated. May edad 29 anyos, height 5 foot and 8.5 inches. Reach 72 inches. Orthodox ang kanyang stance, ang count ratio 84.62%. Last fight, January 13, 2024. Ruhan Mordak ang kanyang nakatunggali. Panalo by technical knockout or corner stoppage itong si Christian Imbili sa kanyang laban kay Ruhan Mordak. Pagdating po sa experience o karanasan itong si Christian Imbili, bago ito pumasok sa professional boxing, 2020 na nalathala ang kanyang record na kung saan naging gold medalist pala ito sa European Youth at naging European Olympic qualifiers. Bilang isang professional boxer naman, sa uri ng kinalaban na kung saan para sa akin, nakapagbibigay ito sa kanya ng magandang karanasan. So, individual, uri ng kalaban. Sino-sino bang kinalaban nito na kung saan nakapagbibigay sa kanya ng magandang karanasan? Siyempre, nangunguna po si Damon Nicholson, Ronald Ellis at Najib Muhammad. At ang na-achieve pa po lamang nitong si Christian Imbili dito sa professional boxing mga lods ay ang regional title belt na tinatawag na WBC Continental America Super Middleweight title. 7 times niya po iyang nahahawakan ang regional title belt na po na iyan. Ngayon dadako tayo sa kanyang skills. Sa pangkalahatan, masasabi kong boxer puncher. Pressure fighter style, defensive style, umalawan sa brulan o tututo na bakbakan, may counter punching style. Sa kanyang defensive style, pagbabakpidal. Tapos yung iniikutan niya ang kanyang kalaban gamit ang distansya. May ganun po ito, lalo na kung nahihirapan. Pero malimit na nakikita natin itong si Christian Imbili sa pressure fighter style, brawler style. Sa ibang salita, swarmer brawler ito. Oo, malimit natin nakikita sa kanya yan. May pagka-agresibo ito, volume puncher, taglay ang power, timing at accuracy. Pagdating po sa depensa, ang pinaka-depensa nito, waving, head movement, cover sa mukha. Sa close range, hindi po talaga may iwasan, hindi matatamaan. May husay sa depensa, pero hindi ibig sabihin na hindi na natatamaan pa rin. Hindi nga lamang malimit. Doon natin nakikita mga lods nung tinamaan ito sa mukha na kung saan napabagsak, pero may kakayahang bumangon at kaya magpatuloy. Nakita ko na rin itong nagugruge, pero tuloy, parang nakarecover agad eh. Ayan po nakikita ko dito. So sa madaling salita, pagdating po sa durability, may tibay po ang boksingerong ito. Pero hindi po sa lahat ng pagkakataon pagka sinasabi natin may tibay. Ngayon sa panig naman, itong si Mark Heffron. Bilang sa professional boxer,
Itong si Pro naman ay may impresibong kartada, 30 wins with 24 wins coming by way of knockout, may 3 talo at may 1 tabla. Sa kanyang 3 talo, natatalo ito sa pamamagitan po ng technical knockout or knockout. May edad na 32 anyos at ang height 5 foot and 11 inches, reach 72 inches, orthodox din ang kanyang stance, ang count ratio 80%. Last fight, February 24, 2024, Serhiy Xind Sub ang kanyang nakatunggali, panalo by second round technical knockout itong si Mark Hepron. At sa bakbakan na yon kontra Serhiy, yun na rin po yung kanyang comeback fight matapos makatikim po ng technical knockout sa mga kamay ni Jacqueline noong September 2, 2023. So naka-recover na itong si Mark Hepron. Sa karanasan o eksperyensya nitong si Hepron, bago ito pumasok sa professional boxing, dati ding lumalaban po sa amateur. 2006 na ilathala na itong si Mark Hepron ay napabilang po sa European Schoolboys bronze medalist. So naging medalist pala ito sa amateur. At bilang isang professional boxer na ngayon sa kasalukuyan, magangalan din po tayo ng mga dekalibreng boksingero na katunggali nito, na kung saan masasabi natin na kapag bibigay ito sa kanya ng magandang eksperyensya o karanasan. Siyempre nangunguna si Jacqueline, Denzel Bentley, Liam Williams, na kung saan yung ating mga pinangalanan mga lods ay hindi po yan mga basta-bastang boksingero. At ang nasungkit pa po lamang nitong si Mark Hepron dito sa professional boxing, regional title belt din, katulad ng BBB of C British Super Middleweight title, Commonwealth Boxing Council Super Middleweight title, IBF Intercontinental Super Middleweight title. Skills. Sa pagkalahatan, boxer puncher din po. Pressure fighter style, defensive style, counter punching style. Siyempre lumalaban din kahit paano sa tututo o sa bayan ang boksingerong ito. Pero malimit na pinapanatili niya ang kanyang distansya sa kanyang mga kalaban. May liksi na galaw ito. Taglay ang hand speed, makamay din, masipag bumato ng suntok. Power, timing at accuracy. Pagdating sa depensa, may mga butas din po sa depensa itong si Mark Hepron. Pero hindi natin pwedeng sabihin na walang husay sa depensa. May husay din po. Kaso nga lamang, expose ang kanyang kahinaan. Na kung saan 3 beses na nga ito, nakatikim po ng knockout or technical knockout. Sa madaling salita, expose na ang kanyang kahinaan. Ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Mga lods, isama natin ang ranking. Kasi malaking bagay po ang ranking eh. Ayon po sa boxing scene, itong si Christian Imbele, rank 2 sa WBC at WBA. Rank 3 sa IBF at WBO. Samantala itong si Mark Hepron, wala po sa ranking. Tandaan natin, top ranking pala sa Super Middleweight Division, ayon sa boxing scene, itong si Christian Imbele. Ngayon, dadako na tayo sa kanilang physical na appearance. Okay, sa edad, 32 anyos si Hepron, 29 anyos si Christian Imbele. Sa madaling salita, pareho na sa prime ang dalawang maglalaban. Ngayon, sa height, reach, power, kung sino po ang may advantage. Pagdating sa height, mas matangkad po ng 2.5 inches itong si Hepron. 5 foot and 11 inches ang kanyang height. Samantala si Imbele ay may height lamang po ito na 5 foot and 8.5 inches. So 2.5 inches ang itinangkad nitong si Hepron. Pagdating naman po sa reach, pareho silang may reach na umabot po sa 72 inches. So, tayo lang sila dyan. Ngayon, parehong orthodox ang kanilang stance. Pagdating sa knockout ratio, 80% ang knockout ratio ni Hepron, 84% ang knockout ratio ni Imbele. So mga lods, di po magkakalayo, pero nandito po tayo sa comparison. So kahit kaketiting na diferensya, dapat ninyong malalaman. Lamang po ng 4% si Imbele sa knockout ratio. So comparison ito, lamang sa power si Imbele, pero may laban po si Hepron. Ngayon, pagdating sa kanilang activity fights, last fight nitong si Imbele, January 13, 2024. Si Mark Hepron naman, February 24, 2024. So parehong aktibong-aktibo ang dalawang maglalaban. Pagdating po sa karanasan, parehong dating lumalaban sa amateur at sa uri ng kilaban sa professional boxing, ay hindi po magkakalayo ang dalawang boxingero, which is 50-50 para sa akin po yan. Ngayon, dadako tayo sa kanilang skills. Parehong boxer puncher ang dalawang maglalaban. Pero magkaiba ang kanilang pag-execute sa kanilang galawan or skills. Itong si Christian Imbele, malimit natin nakikita sa pressure fighter brawler style, volume puncher with power. Si Mark Hepron naman, halo-halo, pressure fighter style, defensive style, na kung saan napaka-epektibo. Taglay naman niya ang hand speed with power. So mga lods, 50-50 pa rin. Bakit?
Yung hand speed, posibleng yan ang unang makapagpatama na kung saan ika nga ni Gennady Golovkin, isang suntok lang kaya magpabago sa takbo ng laban. Sabi naman ni Margarito, sa isang suntok lang kaya tumapos sa laban. Ngunit, ito namang si Imbele, volume with power. So, kung hindi ka tatamaan sa isang suntok, sa pangalawa, pangatlo, imposible kung hindi ka pa matatamaan yan. Kaya mga lods, nakadepende na ito kung kaninong diskarte, kaninong pamamaraan, kaninong strategy ang magiging epektibo sa naturang bakbakan o sa naturang labanan. Dahil dito sa boxing mga lods, hindi lang yan palakasan kundi pautakan din. Kung sino po ang mautak, ay siya may malaking dansa sa panalo. Ngayon sa pangkalahatan, sino ang llamado? Mga idol, siyempre kikilalanin ng marami na llamado si Imbele dahil po nasa top ranking sa super middleweight division diyan sa 4 major title belt. Samantala itong si Mark Hepron ay wala po ang kanyang pangalan. Pero dito po sa ating ginagawa na comparison, hindi po magkakalayo ang dalawang boksingero. Lamang nga sa height si Mark Hepron, pero lamang naman sa power si Imbele. Kaya masasabi ko na 50-50 ito sa ating comparison. Pero mas kilala si Christian Imbele dahil nasa top ranking sa 4 major title belts dyan sa super middleweight division, na kung saan, sa tingin ng maraming fans, llamado si Imbele. Pero para sa akin, 50-50 lang ito. Oo. Doon sa ating physical na appearance, experience o karanasan sa laban, maging sa kanilang skills, 50-50 lang sila. Lamang, yun nga, itong si Christian Imbele, nasa top ranking. So, kilalanin ito ng maraming mga boxing fans na itong si Christian Imbele ang llamado. Oo. So, mga idol, okay, sasabihin natin may kalamangan si Imbele dahil nasa top ranking siya. Para sa akin, 55-45 lang din yan. Oo. Dahil nga nasa top ranking, so 55. Itong si Imbele. 45 si Mark Hepron. Ganon lang sila ka-close mga idol. Ganon lang. Hindi po malayo ang diferensya. Ngayon dadako na tayo sa ating prediction. Christian Imbele by technical knockout. Mga anong round? Siguro mga idol, nasa mga 8 rounds. Ganyan. Pinakamatagal 8 rounds. Makuha niya ang pag-knockout dito kay Mark Hepron. Mula first round hanggang 8 rounds. At kung sakali, hindi magawa ni Christian Imbele na i-knockout si Mark Hepron. Dahil hindi lahat po ng maglalaban na puro knockout artist ay nauwi sa knockoutan ang laban. Hindi lahat ng ganon. Minsan, maglalaban ang dalawang knockout artist pero nauwi pa rin sa puntusan. Sa tingin ko, Christian Imbele pa rin ang may malaking tsansa sa panalo. Gamit ang kanyang pagkabulyong puncher, siyempre with power na kung saan posible niyang maidomina ang buong laban. Pero tandaan natin na konti lang ang diferensya sa dalawang maglalaban dito po sa ating ginagawang talakayan. Lumamang lamang si Christian Imbele dahil po nasa top ranking siya, pero doon po mismo sa ating ginagawang comparison halos 50-50 lang. Oo, kilala lang talaga si Imbele dahil rank 2 ba naman sa WBC, rank 2 sa WBA, rank 3 sa IBF, rank 3 sa WBO. So siyempre, kilala din siya ang lamado dito dahil siya ang kilala. Pero sa pang-ilalim doon sa physical na appearance, halos 50-50 lang dalawang maglalaban mula sa karanasan. Halos lahat 50-50 lang. Doon sa karanasan, sa height, although 2 inches and a half ang itinangkad ni Hepron. Pero tandaan natin na lamang sa power si Imbele. Pero konti lang po ang diferensya. At isa pa, sanay si Imbele na mapapalaban sa mas matangkad sa kanya. Isa pa yan, yung experience. Ngayon, dahil sa nasabi ko na ang ating official prediction para sa panig nitong si Christian Imbele, ang tanong, may chance bang manalo itong si Mark Hepron? Opo. Yung kanyang hand speed with power, yan ang posibleng didisgrasya din kay Imbele pag hindi mag-ingat si Imbele dyan. Oo. Hindi ka gulat-gulat na manakaut si Imbele dyan. At isa pa, nakitaan na rin kung saan nagugrogi si Imbele. Pag tinaman sa mukha, nagugrogi din siya eh. Nahihilo din. So, yan ang posibleng kahinaan ni Imbele mga lods. Na kung saan imposibleng hindi ito nakita ni Mark Hepron. At isa pa, itong si Hepron wala na itong iniingatan na record. Dahil may talo na. So dyan, hindi ka gulat-gulat na manalo po itong si Hepron. Dahil sa power may laban ito.
Sa skills, may laban din. Sa karanasan, may laban din. Kaya, hindi ka gulat-gulat na manalo yan by knockout. At kung sakali mo ay sa puntusan, gamit ang kanyang hand speed, may chance pa rin na manalo ito sa puntusan mga lods by split decision. Paano mangyari? Ibulya pansin itong kanyang makakalaban. Itong si Imbili. Dito sa professional boxing, hindi lamang po sa maraming suntok na katingin ang mga hurado. Kundi, tinitingnan din nila ang tinatawag natin na quality. Ano ba yung quality? Paano ba mamalaman na di kalidad na suntok? Siyempre, una sa lahat, yung mapaminsalang suntok. Yung tipong magugrugi ang titatamaan. Yun bang iniinda? At pangalawa, yung malinis na suntok, malinis na patama. Dahil sa taglay itong hand speed, liksi, may posibilidad na magawa niya yan. Kaya mga lods, hindi ka gulat-gulat na manalo itong si Fron sa laban na yan. May laban po kasi ito. Halos sa lahat ng aspito. Mula sa karanasan, sa skills, sa power, may laban po talaga itong si Mark Hepron. Doon lang siya lugi dahil wala siya sa ranking sa 4 major title belts dyan sa super middleweight division. Doon lang siya lugi, walang kanyang pangalan. Samantala itong si Christian Imbili, nasa ranking po talaga, top ranking pa. Pumapangalawa sa ranking, pumapangatlo sa ranking, top ranking pa rin yan mga lods. Kaya yun ang ano sa kanya, yung pinaka-pribilehiyo na tatawagin siya ang Yamado. Pero yun nga, 55-45 lang. Sana inyong naunawaan ang aking pagpapaliwanag. Na kung saan sa laban na ito, hindi ka gulat-gulat na manalo itong si Mark Hepron. Na kung saan tatawagin yan ng karamihan na upset dahil nasa ranking nga naman itong si Imbili. Kaya abangan natin dahil malaking pagsubok ito sa panig ni Christian Imbili mga lods. Hindi ko minamaliit itong si Mark Hepron. Tandaan natin, kamakailan lamang ating kababayan na si Rimart Gaballo nasa top ranking ng WBO dyan sa Bantamweight Division. Masyadong kumpiyansa. Nadali siya noong wala din sa ranking na si, anong pangalan ng Meksikano na yon. Kaya dito sa panig ni Christian Imbili, dapat hindi siya magpakakampante. Hindi porket wala yan sa ranking sa 4 major title belts ay talagang kawawa yan. Talagang walang kalaban-laban. Hindi ganon dito sa boxing. Hindi ganon. Lalo na't may power din na taglay si Mark Hepron. At yung hand speed. Pinagdidiinin ko talaga yung hand speed na yan. Mahirap yan mga lods, yung hand speed na yan. Kung inyo natatandaan ang ating pambansang kamao, kung wala ang liksi at hand speed, magiging 8 Division World Champion kaya siya? Yung kung power lang? Hindi po. Eh ito, may power, may hand speed. May laban po talaga. Kaya abangan natin, matinding bakbakan po ito. Hanggang dito na lamang. Ito po Sports PH. Maraming salamat po.